Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Tarlac muling isinailalim sa GCQ COVID-19 Delta variant, di pa naitala sa lalawigan. Pagpapatupad ng mahigpit na safety protocols sa Pampanga extended hanggang August 31, 2021. Kontraktor ng itinatayong cell site sa Angeles umalma matapos barikadahan ng mga residente ang proyekto. At mga katutubong Aita umaasa sa panlilimos matapos masalanta ang kanilang pananim, kabuhayan. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Sonia P. Soto at ito ang mga nangunguna at tinutukang balita ng CLTV News. Sa papasok lamang na balita, pinirmahan na ni Governor Dennis Pineda ang Executive Order No. 17-A Series of 2021 na naglalayong palawigin ang implementasyon ng EO17 sa Pampanga hanggang August 31, 2021. Batay sa EO17, magiging mahigpit ang pagpapatupad ng health and safety protocol sa lalawigan bilang tugon sa paglobo ng COVID-19 cases. Kabilang dito ang 10 p.m. to 5 a.m. curfew para sa mga non-APOR or non-authorized persons outside residence at hindi essential workers. Nakasaad din sa memo na bawal ang paglabas ng bahay ng mga menor de edad at senior citizens liban na lamang kung para sa importanteng lakad gaya ng pagpapagamot. Hindi rin pinahihintulutan ng pagbebenta, pagbili at pag-inom ng alak habang kailangan namang kumuha muna ng permit sa local IATF ang sino mang magsasagawa ng social gathering o pagtitipon ng higit 5 katao. Para naman sa mga non-residents ng Pampanga, kailangan ang presentasyon ng negative RT-PCR o antigen test result na kinuha 72 hours bago ang pagpasok sa probinsya. Exempted naman dito mga kababayan natin nagtatrabaho sa cargo at mga APOR sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Batay sa COVID-19 tracker ng Provincial Government ng Pampanga, aabot na sa 3,864 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa lalawigan kung saan 337 new cases ang naitala kahapon, August 15. Muling isinailalim sa General Community Quarantine ang Tarlac dahil sa patuloy na pagdami ng COVID-19 cases sa lalawigan. Paglilinaw naman ng Provincial IATF, wala pang naitatalang COVID-19 Delta variant sa kanilang lugar matapos suriin ang higit 400 samples sa Philippine Genome Center. May detalye ng balitang yan si Rainiel Pawid. Muling umiiral ngayon sa probinsya ng Tarlac ang General Community Quarantine o GCQ. Ipinatupad ito nitong August 13 na tatagal hanggang sa katapusan ng buwan. Bunso dito ng pagdami ng kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Nitong August 14 lang 139 ang naitalang bagong COVID-19 cases sa buong Tarlac. Dahilan upang umakyat ang kabuang aktibong kaso sa 856. I-elevate natin ang ating quarantine status from MGCQ to GCQ. Bakit? Para po malimita ang movement o mobility ng mga ating kababayan. Kasi nababahala po tayo dito sa probinsya at sa rehiyon sa pagtaas ng mga cases ng COVID. Paglilinaw rin ng provincial government, wala pa po tayong Delta. Alam ko may mga bali-balita na meron na raw Delta sa isang bayan. Wala pong katotohanan yon. However, nagpadala na ho tayo ng 400 plus samples sa Genome Center for testing. mananatili ang curfew hours ng probinsya mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Lahat ng mga non-resident, lalo na ang mula sa ECQ area, ay dapat magpresenta ng antigen o RT-PCR test na kinuha 72 hours bago ang pagpasok sa Tarlac. Marapat din na bitbit ang vaccination card kung tapos nang mabakunahan kontra COVID. Sa kabilang banda, mahigit 125,000 Tarlakenyo na ang nakatanggap ng COVID-19 vaccine. Malayo pa sa 1 milyong bilang ng eligible population para maabot ang herd immunity. Rainiel Pawid, CLTV News.
Dahil sa hindi pagkakasundo ng alkalde at ng mga miyembro ng Sangguniang Bayan sa Mariveles, Bataan, hindi pa rin nakakapamahagi ng ayuda ang municipal government sa mga residenteng apektado ng enhanced community quarantine with heightened restrictions. Ang local IATF nanindigang hindi pahihintulutan ng pamamahagi ng monetary subsidy sa panahon ng total lockdown. Samantala, ilang barangay naman na ang naabutan ng bigas o napaabutan ng bigas mula sa pamahalaang panlalawigan. Ang sitwasyon sa bayan na may pinakamahigpit na quarantine classification, hihahatid sa atin ni Rainiel Pawid. August 8 nang ipatupad ang Enhanced Community Quarantine o ECQ sa buong Bataan. ECQ with heightened restrictions naman ang ibinaba sa Mariveles na siyang COVID-19 epicenter ng probinsya. Kasabay ng pagpapatupad ng pinakastriktong quarantine protocol ay ang diskusyon ng lokal na pamahalaan kung 500 piso o grocery food packs ang ipamamahagi sa mga apektado ng total lockdown. Nitong August 15 na una nang ipinamahagi sa bayan ang 25 kilos ng bigas mula sa provincial government. Isa sa mga unang nakatanggap ay ang Barangay Baseco. Pasensya na po, ang talagang household na sa atin is 1,422. So, ibig lang po talaga sabihin, isang bahay lang, isa. Kabilang din sa napasama sa unang wave ng ayuda ay ang Barangay Malaya, Barangay Maligaya, Barangay Sisiman at Barangay Townsite. Paglilinaw naman ng LGU, hindi nila pahihintulutan ang pamamahagi ng 500 pisong ayuda na siyang inaprobahan ng Sangguniang Bayan. Isa sa mga pangunahing rason umano ng lockdown ay malimitahan ng galaw ng tao. Mawawalang sa isay raw ang pinatutupad na quarantine protocols kung daragsa pa ang mga residente sa mga pamilihan. Kung tayo po ay mamimigay ng cash ngayon, 2 beses po lalabas ang mga tao. Unang paglabas nila, kukunin nila ang pera na 500 piso. Pipila po sila. Pagkabigay mo ng pera, lalabas naman uli sila para mamili. Ito ang sitwasyon natin. Sinasabi ng mga doktor, sinasabi ng probinsya, sinasabi ng munisipyo, sa bahay muna tayo, wag muna tayong lalabas. Nauna nang tinutulan ito ng Sangguniang Bayan sa kadahilan ng hindi lamang daw pagkain ang kailangan ng mga taga Mariveles. Kaya naman mainam na bigyan na lamang sila ng pera upang makabili ng iba pang basic necessities gaya ng gatas, gamot at iba pa. Nitong August 14, 89 na bagong COVID-19 cases ang naitala sa Mariveles, dahilan upang lumobo ang binabantayang active cases sa 773. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, unang kaso ng COVID-19 Lambda variant na itala na sa Pilipinas. Pagtatayo ng tent city, solusyon sa napupunong COVID-19 facilities sa Mabalacat. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Binabantayan na rin ngayon ng Department of Health ang isa na namang variant of interest, ang Lambda variant, matapos maitala ang unang kaso sa Pilipinas. Ayon sa DOH, limitado pa lang ang pag-aaral sa Lambda, ngunit tiniyak nila na mabisang proteksyon pa rin ang lahat ng COVID-19 vaccine na ginagamit sa Pilipinas laban sa pagkakaroon ng severe case o pagkamatay dulot nito. Narito ang report. Nakapagtala na ang Pilipinas ng unang kaso ng COVID-19 Lambda variant base yan sa kumpirmasyon ng Department of Health nitong August 15. Ayon sa DOH, Philippine Genome Center at ang UP National Institutes of Health, lumilitaw na ang unang kaso ng Lambda variant ay natukoy sa pinakahuling genome sequencing na kanilang isinagawa. Ang 35 anyos sa babaeng dinapuan ng Lambda ay hindi isang returning overseas Filipino, bagkus isang local resident. Asymptomatic at nakarecover na umano ang pasyente matapos sumailalim sa 10-day isolation period. Nagsasagawa na ng backtracing at case investigation hinggil sa mga nakasalamuha ng pasyente. Ang Lambda variant ng COVID-19 ay unang nadiskubre sa Peru noong August 2020. Noong June 14, 2021, ito ay klasipikado bilang Variant of Interest o VOI ng World Health Organization. Ang naturang VOI ay may potensyal na makaapekto sa transmissibility ng SARS-CoV-2 at kasalukuyang minomonitor para sa posibleng clinical significance nito. Aminado naman si Health Secretary Francisco Duque na patuloy pang sinisiyasat ng mga eksperto ang komposisyon o kabuuan ng bagong variant. At ito nga, mukhang sa mga limitadong datos, lumalabas na parang Delta variant din, no? na transmissible, highly transmissible, ibig sabihin na madaling makahawa. Paglilinaw pa ni Duque, Ang mahalaga dito, so far ang lahat ng mga bakuna natin effective against severe yung malubha at malalang COVID-19 infection at naiwasan ang pagpapa-ospital at ang pagpanaw. base sa August 12 biosurveillance report ng Philippine Genome Center, mayroon ng 2,222 total recorded alpha variant sa bansa, 2,483 na beta variant, 807 delta variant, 2 gamma variant, at 347 P3 variant. JM De Jesus, CLTV News. Umabot na sa critical level ang hospital utilization rate sa lungsod ng Mabalacat batay sa COVID-19 tracker ng Department of Health nitong ika-11 ng Agosto. Wala nang bakanting intensive care unit o ICU beds, habang 43 out of 69 beds sa kanilang isolation facility ang okupado na. Dahil dito, magtatalaga na ng Tent City Isolation Hub ang pamahalang panlunsod para matugunan ang kakulangan sa pasilidad. Narito ang report ni Paulo G. Santos. Naabutan ng CLTV News nitong umaga ng August 13 ang paspasang pagbuldoser at pagpapatag ng lupa sa hindi kalayo ang bakanteng lote malapit sa tanggapan ng City Environment and Natural Resources o CENRO ng Mabalacat City. Nakatindig na ang dalawang malawak na tent na may tig-60 fully air-conditioned modular tent sa loob. Ito umano ang second line of defense na kasama sa ordinansang naibalangkas sa konseho na tinaguri ang COVID-19 Response Integrated System. Ito yung aming kumbaga secondary line namin to kasi yung first line namin, we have already made a memorandum of agreement with the different hotels and motels dito sa within the jurisdiction ng Mabalacat City. At siyempre, makikita natin in case there will be a surge, nagkaroon kami ng secondary line of defense which is itong ating isolation facility. Hindi inilayo ang swabbing center ng syudad sa Tent City Isolation Hub upang ma-isolate kaagad ang close contact na magpopositibo sa COVID-19 test. Itong isolation facility na is, kung makita nyo, yung kama pa lang dyan is first class, centralized aircon. At the same time, meron tayong drop and pick up ng ating ASA. At ang bottom line dito, dahil part ng ating contact tracing yan, nandun lang sa kabilang pader yung ating swabbing center. Kailangan na rin umanong paghandaan ang mobility ng mga Delta variant carrier na asymptomatic. Batay na rin daw sa rekomendasyon ng kanilang health consultant,
ilalaan ang tent city sa mga asymptomatic patient. We're preparing for the WAS, kaya nagkaroon kami ng 120 bed capacity yan. That's 60 and 60, that's 120 bed capacity. Kung hindi na kami accommodate ng mga hotels and motels sa Mabalacat City, ito na yung secondary. Kaya lang, itong isolation facility natin yan will be purely used for the asymptomatic. Intact pa rin umano ang budget ng bakuna ng Mabalacat City, ngunit may mga realignment na rin silang ginawa para sa COVID-19 response ng syudad, partikular na ang higit na pagbibigay ng pondo sa laki ng gugulin sa mga pasilidad. Supplemental budget natin as of March, kung di ako magkamali, nasa more than 20 million yon. Yung ating realign na exclusively for COVID response program ng ating city government. Ayon kay Administrator Ignacio, dadaan pa rin sa pagsusuri ng Department of Health o DOH ang bagong pasilidad. As of August 15, may bagong kaso pa na dumagdag na 44. Kaya ang total active case ng Mabalacat ay nasa 495 na. Base ito sa COVID-19 case bulletin ng 27 barangay ng syudad. Namumuro pa rin ng malaking bilang ng mga nagpupositibo ay ang nasa commercial area gaya ng Barangay Dao na mayroong 14 na bagong kaso, nagpadagdag sa 112 active case nito. Ang halos katabi nitong Barangay Dukit ay sumipa na rin sa 18 ang aktibong kaso. At ang Mabiga na mayroong malaking working population, dumagdag sa 15 bagong kaso sa active case nito na ngayon nasa 72 case na. Habang relatibo rin ang double-digit na numero sa mga komunidad na dikit-dikit gaya ng Marcos Village, Mawake, Barangay San Francisco at Barangay San Joaquin. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, grupo ng mga insurance agents nananawagan na muling pag-aralan ang pagpapatupad ng mandatory roadworthiness tests sa mga PMBIC. Kontraktor ng itinatayong cell site sa Angeles umalma matapos barikadahan ng mga residente ang proyekto. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Nagdaos ng isang noise barrage ang mga miyembro ng bukluran ng mga manggagawa sa industriya ng seguro, Angeles City Insurance Agent Association o BMIS, ACIAA nitong umaga bilang pagpapakita ng kanilang pagtutol sa mandatory roadworthiness test sa mga private motor vehicle inspection center o PMVIC na ipinatutupad ng Land Transportation Office. Gate ng grupo, labis umanong maapektuhan ng atas na ito ang kanilang kabuhayan lalo na sa panahon ng pandemya dahil umano sa pagkakaroon ng mga one-stop shop na magreresulta sa posibleng pagkabawas ng kanilang mga customer. Para sa karagdagang detalye, makakapanayam natin live si Ginoong Noel Tababa mula sa BMIS ACIAA Pampanga. Magandang gabi sa inyo, Sir Noel. Magandang gabi po, Ma'am Sonia Soto, at magandang gabi din po sa mga manonood ng Pampanga. Magandang gabi sa ating mga kababayan. Okay. Sir, pwede pong malaman, Sir Noel, kung ano po ang inyong posisyon o designasyon sa inyo pong asosasyon? Yes po, Madam. Ako po ang spokesperson ng Angeles City Insurance Agent Association dito sa Pampanga. Under po kami ng BIMIS, ang buklurang manggagawa ng industriya sa siguro sa national po namin. So, nationwide po ang inyong asosasyon? Yes po, Ma'am Sonia. At ang inyong asosasyon sa buong Pilipinas ay nagpo-protesta? Hindi lamang kayo? Opo, Ma'am. Sa ngayon po, isang paglulunsad lang po ang ginawa namin sa Region 3 kasama ang Angeles, San Fernando, Lubao, Apalit at ang Mabalacat, Pampanga. Okay. Ano partikular ang inyong tinututulan? Tinututulan nyo ba ng buo ang pagpapatupad ng tinatawag na PMVIC? Madam Sonia, hindi po namin tinutulan ng buo ang pagpapatupad ng PMVIC. Kung ito po ay mandato na ng ating batas. Ang tinututulan po namin ngayon ng aming grupo sa hanay ng insurance, tinututulan po namin ang dalawang punto. Una po, yung pag-i-implement ng VRRO ng LTO. Ang ibig sabihin po nun ay Vehicle Renewal Registration Office po. Nagkaroon po sila ng extension office, Ma'am Sonia, sa mismong PMVIC private po ito. At yung pong pagiging partnership nila ng public-private partnership. Parang pinapaboran lang po ang isang investors dito o walang iba kundi ang mga nagmamay-ari ng PNVIC. Pangalawa naman po, Ma'am Sonia, yung pong pagkakaroon Teka lang, Sir Noel. So wala kayong pagtutol sa PMVIC pagkat ito ay minamandato na ng batas. Anong partikular na bahagi noong mandatory roadworthiness test, yun ba ang inyong tinututulan o yung pagtatayo ng one-stop shop? Pakipaliwanag niyo po kasi it can really get confusing. Ano po? Opo. Ma'am Sonia, bali dalawang punto po nga ang pinupunto namin sa ngayon ng ang hanay namin, yung pong pagiging one-stop shop po ni PMVIC. Po. At dahil natatamaan po ng husto ang industriya namin, ang aming kabuhayan, sa pag-cater nila mismo ng insurance sa loob ng PMVIC. Nakalimutan po nila na maraming mga nag-insurance sa labas ng tapat ng LTO at kung saang district pa ng mga LTO meron. Nakalimutan po nila na kami ay nag-negosyo ng marangal, kami po ay licensed agent, at kami po ay merong business permits, conduct this type of business. At wherein, in fact, sa kanila po, sila ay supposed to be mag-implement ng pag-i-inspect ng vehicle, hindi po kasama yung pag-i-issue ng insurance, Ma'am Sonia. Okay.
Sir Noel, sino po ang nananawagan ng one-stop shop? Hindi po ba ang mga may-ari ng mga sasakyan? Wala pong ganong naging panawagan ang mga private owners vehicle, Ma'am Sonia. Kanino po nanggaling yung ideya ng one-stop shop? Ang pagiging one-stop shop po lumabas na lamang nung nakaraang sa interview niyo po sa isa sa pamunuan ng PMVIC Quick sa Angeles City. Sinabi na po nila doon na ini-implement na nila o sinasaayos nila ang pagiging one-stop shop ng PMVIC. Sometime in July po, sumulat po kami sa hepe ng Angeles City District Office. Kina-clarify po namin yung pagkakaroon nila ng receiving office sa LTO. Kung meron na po ba siyang memorandum or implementing rules and regulation para dito sa pagkakaroon nila ng office sa PMVIC mismo. Ang sagot po sa amin ng hepe ng district ng Angeles City, sabi po nila wala pa po daw implementing rules and regulation or memorandum. Kung kaya po kami ngayon ay mariing tinutulan ito dahil po hindi po nagiging healthy ang competition sa aming mga nag-i-insurance, lalong-lalo na sila kinikater nilang insurance at ino-offer po nila ito para hindi na lumabas doon ang mga kliyente. Subalit, Ma'am Sonia, nais po namin ipaliwanag na ang nangyayari doon ay nagkakaroon ng mahabang pila ng mga sasakyan at ganun din po itong araw na to hindi na nasunod yung social distancing na tinatawag ng protocol natin sa mismong loob ng PMVIC. So ang nagsasuffer po, Ma'am Sonia, sa nangyayari ito ay yung mga private vehicle owners din po natin na kagaya ninyo, kagaya ng ibang mga clients din natin. So, ang pahayag ay hindi nanggaling sa mismong LTO, itong one-stop shop. Ang pahayag ay nanggaling doon sa pribado. Itong sinasabi ninyong may-ari o tagapagsalita noong PMVIC. Sila ang nagsabi na sila ay may intensyon o may plano na magtayo o ibuksan ang one-stop shop. Base po dun sa interview nung nakalipas na araw sa inyong sa CLTV, yun po yung narinig namin na nire-revise na lang nila o pinaplansya na lang nila yung pag-implement ito. Pero Ma'am Sonia, na-implement na po ito since last week, Monday po last week. Nangyari na po yung pag-cater nila ng BRR. One-stop shop. Opo. So ang ibig nyo sabihin, doon sa implementation na iyon, na etchepuera ang mga insurance. Tama po, Ma'am Sonia. Dahil po, pagdating po doon ng client, even yung client namin, kung minsan may hawak na po siyang insurance policy, pinapakita po nila na hindi naka-authenticate o mali ang authentication namin para nang sa ganun makapagsagawa pa sila ng panibagong insurance, CTPL insurance para pumasok daw sa system nila. So, ayun po, Madam, marami po sa aming mga kliyente ang ganun nangyari at hindi na po bumabalik sa amin yung aming kliyente. So, nakakalungkot man itong isipin na yun nga po, dahan-dahan kinakain po yung sarili na, yung industriya namin ng mga nagtatayo ng PMVIC. Yun po ang mariin namin tinututulan sa ngayon. Okay. Pero, Sir Noel, ang pagkakaunawa ko naman yung VICOAP o yung Vehicle Inspection Center Operators Association of the Philippines, naglabas naman ng pahayag at ang sinasabi nila, lahat daw naman ng mga insurance o TPL insurance ay tatanggapin nila. Paano kayo maapektuhan kung tatanggapin naman ito? Tama po yun, Ma'am Sonia. Doon po sa kanilang pahayag noong August 12, dahil mariin na po namin kinukulan yung mga nangyayari doon. At mariin din nilang ayaw din po nilang aminin sa amin na nangyayari ito sa kanilang mga sa premises ng mga PMVIC. Dahil po sa ganitong pangyayari,
nag-gather po kami ng mga evidences kagaya ng mga sarili nilang flyers, sarili nilang mga marketing materials na kinikater din nila yung insurance namin, yung CTPL insurance, Ma'am Tonya. Kaya hindi po nila madidinay yung fact na ginagawa po nila ito. At bagamat nagkaroon sila ng pahayag noong nakaraang araw, hindi po naayon naman doon sa pahayag nila ang nangyayari sa araw-araw na operasyon nila. Ang aking pagkakaunawa, Sir Noel, yung mga one-stop shop talaga, kahit naman sa mga local government units, di ba, meron na matagal na itong konsepto na ito, yung tinatawag na one-stop shop. Kasama ito dun sa tinatawag na streamlining, di ba, ng mga proseso para mapadali. Imbes na ang dami-dami mga iba't ibang mga opisinang pinupuntahan ng isang kliyente o customer, meron na lamang isang one-stop shop sa isang venue kung saan lahat ng mga requirements na kailangan, no, para magkaroon ng marehistro ang isang negosyo, sabihin mo na kung business one-stop shop yan, ay maaring gawin. So pagpapabilis ito, kumbaga pagtatanggal ng iba't ibang mga steps na nakakapagpabagal. Sa inyo bang palagay, sir, wala po bang maidudulot na maganda yung one-stop shop para po sa mga customer kung sakali? O meron po kayong ibang panukala? Yes po, Ma'am Sonia. Napakaganda po sana yung one-stop shop na tinatawag nila. Subalit, Ma'am Sonia, sa aming palagay, ang LTO Angeles City ay wala mang 1,000 meters away from the PMVIC para maglagay pa sila ng isang one-stop shop, so, Ma'am Sonia. But then, kung ganun po talaga ang kanilang intention para mapadali ang vehicle renewal registration, Ma'am Sonia, napakarami po namin nag-i-insurance. Meron din po kaming mga regional organization na sana naisip po ng DOTR at ng LTO na kami nang unahin nilang bigyan ng one-stop shop instead na sa nag-iisang may-ari ng PMDIC, Ma'am Sonia. Kami po, meron po kaming organization, asosasyon, legal na asosasyon, registrado, na pwedeng pagkatiwalaan ng ating LTO at ng ating DOTR na pwede namin isagawa ang pagiging one-stop shop. Subalit po, Ma'am Sonia, tinitignan po namin kung paano magkakaroon ng ganung implementing rules and regulation or circular memorandum man lang or memorandum para pagbigyan kami sa ganung sistema. Sa nakikita po namin, Ma'am Sonia, hindi po yung convenient ng tao ang tinitignan, ang nakikita namin dito, kundi ang convenient po ng may-ari ang nag-iisang may-ari sa mga PMBIC. Kung titignan niyo po, mas marami ang kliyente ng bawat insurance offices at yung volume po dun sa nag-iisang area na premises ni PMBIC, humaba na po ng husto ang pila ng mga sasakyan na hindi na po sakop din ni PMBIC yung harapan nila para gamitin yung parking o para gamitin yung road mismo ng daan ng mga tao. Po. Samantalang kung pwede pala yung ganun, dapat naisip po nila na dun mismo sa mga nag-i-insurance, napakahaba ng parking namin, napakaluwang, bawat opisina, pwede pala natin gawin yung ganun, but hindi po nila naisip na gawin yung ganun para sa convenience ng mga registrant natin, Ma'am Sonia. Sir Noel, ang aking nauunawaan sa inyo, yung one-stop shop ay pabor lamang doon sa PMVIC. Tama po yung puntong yun. Hindi siya pabor sa inyong mga marangal na naghahanap buhay na bahagi ng Angeles City Insurance Agent Association. Hindi rin ito pabor sa mga motor vehicle owners. Tama po yung tinuro niyo. Okay. At nang dahil dito, kayo ay nagpoprotesta, kayo ay tumututol. Okay.
Sir Noel, doon ba sa nauunawaan ninyo o na-research nyo na syempre nag-imbestiga na rin po kayo, no? Bago kayo naglunsad ng mga protesta o ng noise barrage. Yun bang PMBIC, hindi niya i-accredit ang mga asosasyon ninyo o yung mga insurance companies ninyo? Meron siyang sarili niyang TPL insurance doon sa loob ng one-stop shop sa mismong PMBIC. Ganun po ba? Opo, Ma'am Sonia. Bali, ang nangyayari po, meron po silang hinahawakan na isang kumpanya ng insurance na hindi ko na po papangalanan. Yun po ang hawak nila at yun po ang ginagamit nila para i-serve sa mga registrant. Kung kaya't kami po ay nananawagan din na sana magkaroon ng isang forum para maliwanagan ang lahat ng ito nang sa ganoon hindi na kami humantong dun sa paglabas namin sa kalsada upang humingi ng kasagutan dito. Kung posible po na bigyan kami ng panibagong forum ng DOTR at ng LTO kasama ang PMBIC sapagkat nais po namin maliwanagan ng tuluyan ng naayon po sa procedure ng kanilang operating guidelines at nang naayon po sa batas at nang sa ganun kami po alam namin kung ano yung talagang stand namin na ano po ba, kami po ba ay talagang tuluyan ng mawawala ng hanap buhay sa ginagawa nila ito o sila na lang po ba ang may karapatan na gawin yung ganung pagmamanipula sa ganitong klaseng negosyo na aming tawag ito na kung saan kami ay marangal na ginagawa ang negosyo nito. Nais po namin magkaroon ng dialogue po sa kanila or forum para magkaroon ng tama. Hinihintay po ng aming head association sa Manila na magkaroon po ng isang malawakang dialogue or forum para dito. Okay. So, Sir Noel, napaka-lehitimo ng inyong mga katanungan, ng mga concerns ninyo. Sa palagay ko naman, wala ni isa ang matutuwa kung marami pa kayong mawawalan ng mga hanap buhay samantalang nasa gitna tayo ng isang pandemya kung saan ang nasasalanta ay ang kabuhayan ng ating mga kababayan. Ako ay kami dito sa CLTV ay gagawa ng paraan kung papaano ang inyong kahilingan, ang inyong apila para sa malawakang dialogue ay makarating po sa LTO. At sana naman yung PMVIC, gayon din yung lahat ng iba pang players, katulad po ng VICOAP, kayo rin po yung asosasyon nyo at lalo't higit ang LTO ay magkakaroon ng pagkakataon para magharap-harap upang magkaroon ng kalutasan itong inyong mga kahilingan. Ano po? Maraming salamat sa inyo, Sir Noel Tababa. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat po, Ma'am Sonia. Lumit kayo po, Kapampangan. Maya Pabengi po kayo. Maya Pabengi po. Samantala, hindi pinayagan ng ilang mga residente sa Nepo Subdivision, Barangay Kutkut, Angeles City, ang kontraktor ng ginagawang cell site na magpasok ng materyales sa naturang proyekto. Giit nila hindi raw sila na konsulta sa pagtatayo ng nasabing infrastruktura. Ayon naman sa kontraktor, dumaan sila sa legal na proseso bago simulan ang nasabing construction project. Magbabalita si Paolo G. Santos. Hindi pinaporma ng ilang residente ng Barangay Kutkut, Nepo Subdivision, Angeles City noong nakaraang linggo ang kontraktor ng isang telco company na maipasok ang mga bakal na bahagi ng itinatayong cell site tower. Reklamo ni Romel Castro, ang kontraktor ng cell site, wala raw basihan ang pagbabarikada ng mga residente sa kanilang project site.
Hinaharang kami ng mga Sorla family. So itong mga tao dito, wala mang basihan yung rereklamo nila. Hindi ko alam kung anong usapan nila. Katwiran ni Castro sa ilalim ng bagong batas na nag-aatas na padaliin ang pagtatayo ng cell sites sa bansa, dumaan naman umano sila sa proseso. At ang katwiran anya na kailangan pa ng neighbor's consent ay wala naman umano sa naturang batas. Yung ongoing, as per Artalo, sir, removal neighbor's consent na tayo, pinapaalis na niya. Barangay resolution, barangay clearance na lang. Tutusin, pwedeng i-bypass yung barangay, dire-diretso na sa building permit. Kaya lang ayaw namin i-bypass yung barangay council. Hindi naman umatras ang human barricade ng mga magkakapitbahay sa pagtatangka ng kontraktor na ituloy ang proyekto kahit na may pulis at barangay official na umaalalay sa mga manggagawa ng cell site. Sa pag-usisa ng news team sa tumatayong leader ng magkakapitbahay, ang ipinambabala nila bukod sa walang konsultasyon sa kanilang magkakapitbahay sa pwesto ng cell site ay ang nakuhang inspection report sa tanggapan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR Region 3. Wala pong DNR permit yung tower site dito. Marami silang nilabag na batas. Ito po, marami yung nilabag na batas itong tower site nito. Tingnan nyo, ang dami. Sa dokumentong nakasaad sa inspection report ng DENR na bukod sa obserbasyon na walang waste segregation sa construction site na nagresulta ng pagkabara ng mga construction debris sa mga kanal, walang direktang tinukoy ang ahensya na nilabag nito sa usapin ng polusyon. Ipinapasa din ng DENR sa kapangyarihan ng LGU ang aspeto ng pag-usisa sa structural integrity ng tower. DOH naman ang jurisdiction sa usapin ng radiation. Sa realidad na ito, ang pangunawa naman ng mga residenteng nagrereklamo, pinoprotektahan lamang nila ang kanilang lugar na dapat din umanong kinuhanan ng panig o konsensus. Ito po, may sasanmet nung kami na kukontrage talaga karela. Para pumupugit ang kalusugan bigay ni. Kahit na sinikap ng ilang barangay official na pakiusapan ang mga nagrereklamong residente na dalhin sa barangay hall ang kanilang issue, hindi pa rin nagpapigil ang mga yon. Si Lynn Surla, na halos paanan lamang ng cell site tower ang kanilang bahay, tanong niya kay Angeles City Mayor Pogi Lasatin, bakit raw nangyayari na sa ibang barangay ay nagagawang pigilin ng mga residenteng umaayaw sa cell site kung ito'y residential area. Ing pagkayang ko po, ing pag-isipan ko po ngeni, ot mo po rin king Marisol Subdivision, Diamond Subdivision, ang popuritang alawang cell tower na tatalakad na ating pong magreklamo, o ba't po reta po apatok ng dana po yung karela. Nya, manyawad ko po sana sa po kaya kayo Mayor Pogi na sana po pakiramdaman nyo kaya po. Sa mga nabanggit na barangay ni Surla, inusisa namin kung gaano katotoo na napigil nga ang mga pagpapatayo ng cell tower sa mga nagreklamong homeowners. Dito sa Diamond Subdivision, ayon kay Barangay Balibago Captain Tony Mamak, nabigyan naman umano nila ng barangay clearance ang telco na nag-apply ng permit sa kanilang cell site tower. Ngunit may kolatilya ito na kailangan pa rin ng residential consent. Pero doon sa business clearance na binigay namin, meron kaming kulatilya doon na subject to compliance with other existing rules and regulations. Nandun yon sa ibaba. Sa pagkaunawa din umano ni Kapitan Mamak, hindi natatanggal ang residential consent sa naturang batas na bayanihan to na kasamang naibalangkas sa ease of doing business sa pagtatayo ng cell tower ng mga telco. Hindi kasi dito sa dito sa ginawa nila no yung sa Bayanihan 2 no in case homeowners associations o private subdivision oppose the building of a telco tower, the barangay council may call a referendum on the matter. May direktang obligasyon sila sa nasasakupan at apektado ng infrastruktura, lalo na't ang usaping ito ay private property ng mga komunidad. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, mga katutubong AITA umaasa sa limos
matapos masalantang kanilang pananim at kabuhayan. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Magandang gabi sa ating pong mga tagapakinig, sa ating manonood. Isang low pressure area po ang namataan sa layong 55 kilometers dyan po sa may hilagang kanluran ng Baguio City, Benguet. At sa ngayon po, hindi naman po ito nakaka-apekto sa alin mong ng Central Luzon, pero ang Ilocos Norte po, Apayao, Batanes at Nabababuyan Island, sila po ngayon ang nagkakaroon ng maulap na papawirin na may inaasahan po ng mga kalat-kalat na mga pagulan at pagkidlat-pagkulog. Ito nga po ay dulot ng LPA. Samantala po ang Metro Manila at ng nalalabing bahagi ng bansa, particular po ang Pampanga o ang ilang parte ng Central Luzon ay magiging bahagya hanggang sa Komisyon ay magiging maulap.
na may inaasahan lamang po tayo na isolated cases ng rain showers. Ito po ay dulot ng easterlies at localized thunderstorm. So sa ngayon po ay wala tayong habagat, nagkaroon po tayo ng monsoon break, pero ilang araw lamang po ito mangyayari at babalik na rin po ang habagat. Hindi pa po tapos ang tagulan, so asahan po natin magkakaroon pa po tayo ng mga pag-ulan. So sa ngayon po medyo mainit, maalinsangan yung ating magiging pakiramdam o lagay ng panahon dahil nga po wala tayong habagat at easterlies po ang nasa ngayon po ang weather system natin nakaka-apekto sa atin. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari nyo i-follow ang aming social media pages. Ang aming Facebook account ay @CLTV36Official at ang @CLTV36News. Para sa mas gusto ang Twitter @CLTV36, sa mga mahilig mag-Instagram @CLTV36Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel @CLTV36Official at ang aming website sa www.cltv36.tv. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Sonia P. Soto. Maraming salamat po sa inyong lahat.